Philippians 4, verse 7. Sabi ko sa Philippians 4:7. Danapit na po tayo matapos. Apat po yung point ko, isa pa lang. Bilangin nyo na po. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 7. Okay? Philippians 4:7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Mapayapa tayo. Sa Pilipinas, lagi kaming payapa. Umalis man kami, sama kami pumunta, wala kaming katatakutan. Hindi kami natatakot na pasokin ang bahay namin ng mga magnanakaw. Wala silang nakawin doon, wala kami doon. Kadero, plato, wala, ano nanganakawin nila. Wala silang mananakaw, kaya na-open lang yan. Pero yung mayayaman, malaking bahay. Nasa church, susunod. Bakit naman yung pastor, may kasabi, tinatanggal pa lang. Baka may pumasok na magnanakaw. So sabi ni pastor, hallelujah, sabi, tempo. Dapat pa rin ba naman nasasabi? Hindi pa naman nasasabi. Kaya yun nga, sinisip niya. Kung walang naisip niya, madami, the mouth speaker. So yun, hallelujah. Praise God. Okay, point number 2. Para hindi tayo masadong matagal. Point number 2. Meron daw pong isang pastor noon, nag-seminar doon po sa isang lugar. Sa kanyang pag-seminar, ay maraming klase tao. Merong senior citizen, may junior citizen, at meron ito doon, doon. At habang nag-seminar yung pastor, nakikita niya yung mga nagte-take note. Yung iba naman po ay pinipicturean na lang. Yung iba nagte-take note. Meron siyang napansin doon sa likod na isang matanda na naka-notebook at nagsusulat. Nakita ng pastor na very attentive yung matanda na yan. Then after ng seminar, pinota ni pastor. Sabi niya, sa lahat mo ng umatan ng seminar, sa'yo nakapokus ang aking mata. Actually, nakita ko na very attentive ka, nagsusulat ka. Pwede bang makita yung take-out mo? Pwede bang makita? Hindi na po, hindi na po nakakaya. Hindi. Bibigyan kita ng round, bibigyan kita ng one-way ticket to the moon. Bibigyan kita ng one-way ticket to the moon. Napilit niya. Wow, natuwa si pastor. Nagulat si pastor. Kasi nakalagay doon. Tilapia, self-bench. Mamos. Kaya kung ni Pedro, 500 ayun pala, nag-chat ko ayaw malam mo din doon. Maging dito sa Canada, yung bagay, na-take mo talaga doon. Siopaw. Tapos yung spring rolls. Wag kung gano'n, makilig po tayo. Bawal na po yun. Bawal na po yun. Wala mo po na. Bawal na po kayo ngayon. Hindi mo kayo na yun. Hallelujah. Pangalawang ipinangako ng Diyos. The promise of a perfect place. I go and prepare a place for you. Marami pong magandang lugar sa buong mundo. Yes. Ang Canada itself ay maganda. Yeah. Alam niyo po ba na yung parang Iceland, kaya pala tinawag na Iceland, yung pala land full of ice, kaya pala tinawag na Iceland. At yung Greenland, kaya pala tinawag Greenland, lalo pa ng verde, kaya Greenland. Canada, ano po? Ang Canada ay perfect place. Maraming mga ganda. Hindi perfect. Hindi safe. Noong unang pumunta ko sa Canada, ito po talagang balitang-balita, very safe at maayos. Habang tumatagal, hindi na rin nagiging safe. Marami na rin pong magnanakaw. Marami na rin pong mga patayan na yan. Hindi na po. Paano pong masasabi na safe ang isang lugar? Yung ating pupuntahan, heaven, eto, no more sickness, yeah. No more pain, no more death, no more corruption, no more then why? Wala na pong snowstorm sa Canada. Ito, number 1 na kalaban natin, yung snowstorm. Salamat sa Diyos at wala akong balak
Wala po akong arthritis. Hindi ko po dinedesign yan. Wala na pong snowstorm. Sa Middle East, meron pong sandstorm. Sa Pilipinas, meron pong earthquake. Lahat ng negatibo sa mundong ito, pagdating doon sa lugar na inihandle ni Jesus, lahat yan wala na. Wala na pong scammer. Wala na pong pugo. Wala na pong sugal. Wala na po yung jealousy. Wala na po yung samaan ng loob. Yung ating pupuntahan na inihandle ni Jesus, it is a perfect place. Hallelujah. You want to live in a city of pure gold. Yung ating pupuntahan ay pure gold. Alam niyo ba, ang daming pastor na Pilipinas, naghanap ng gold. Mga pastor, pati ako nadamay. Pati ako nadamay. Gusto ko naman dahil sinama ko sa Davao, gusto ko mapot sa Davao para lang makasakay ng airplane ulit. Pero yung gold, wala nga. Nagkaroon daw ko ng scanner. Tinutulak doon, wala naman. Tandang ni sinabi doon, sa taas, nandun ng pure gold. Sa langit. Maraming pasto. Pagkatapos ng preaching, pasto, takbo agad doon sa sun. Buti na lang, wala na yan. Wala na pong factor, wala na pong mga negative na pangyayari doon. Sa langit na pupunta natin, maayos na po. Wala na pong sakit. Ito will be best. Doon po sa Ilocos, yung pong aming kuryente ay, ang paalam po ng aming electric company ay ISECO, Ilocosor Electric Cooperative. Mabilis na ito mo ito, tuwing ka lang kakain ka ng gabi, sa kanong patay-sindi, parang dancing light. So pinalitan ng pangalan, sa lip na ISECO, IDEPCO. Kaya nagdepende. Skudyak mo. Bilang na kapalan. So, wala na pong corruption, wala na pong earthquake, wala na pong landslide. Lahat ng pupunta doon yung lahat na nakikita natin sa mundong ibabaw, wala na doon pagdating po sa langit. So, ito po yung pag-asa natin. Sabi, Lord, pupunta ko doon ba ng hospital? Wala na pong magnanakaw. Wala na pong mandaraya. At mag-ingat po kayo dahil anywhere, napakaraming scammer. Ang misis ko, pati margo ko na-scam. Ang misis pa siya di ba nung panahon na uso yung plantita na ganyan? Nainggan yung misis ko, mag-invest nagbigay siya ng 50,000. Sabi niya, 20% interest monthly. Naniwala sila. Ayaw po, sa kayong anak ko, ayaw niya. Nakumbin sila. Noong una, nagbigay naman. Pangalawa, marami na alibay. Ayaw na magbigay. Nung makita niya ako, natakot siya. Sabi ko, kapag hindi bibigay yung pera namin, ang provincial commander dito ay kaibigan ko. After graduation sa Philippine National Police Academy, Santa ang kanyang first destino. Ako, pastor doon. Nagbabayad gusto ko every Monday. Kaibigan ko yung provincial commander. So, di mo bibigay. Sabi ko, natakot siya. Hanggang sa unti-unti, balik. At yung unang isang buwan na interest, nakuha din namin. The rest, hindi ko na kinuha. Nawa din ako eh. Kaya doon, wala na pong na-scam. Wala na pong scammer doon. Out sila doon. Kaya lahat ng pupunta sa langit, ayun lamang pong mga anak ng Diyos. Amen. Na talagang totally dedicated, maayos at magandang pamumuhay sa Panginoon. Amen! Pagkakang natin Diyos sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Although dito sa Canada, sa Pilipinas, ang meron lamang BMW ay yung mga mayayaman. Sina Bilyang, sina Willie Rabillame. Pero lahat ng nandito dito sa Canada ay meron kayong BMW. Amen. Pastor, ano yung BMW? Letter B, marami kayong bills. Marami kayong bills. Kaya kung mga baba, naglalakyan ng building. Marami kayong bills. Laging special. Marami ng bills. Dahil marami kayong bills. You need letter M, money and money. Makabayad kayo ng bills. For you to be able to pay your bills, you need to
What? BMW. BMW. Gabuti na lang sa amin. Gabuti na lang sa amin mag-asawa kami. Lagi na kami. Kami lagi ayos. Wala kami work. Wala nga lang kami pera. Hindi naman kami pagod. Yung okay lang. Kaya yun po namin masarap. Dahil yung aming apo ay aming inalagaan. Dalawa sila. Apostolic na kayo. Apostolic kami ngayon. Na-promote namin. So, na-promote ng apostolic. Ano magana ako? Yan ang apostolic. Tagapag-alaga ng ako. Pinagkakaroon ako kayo inalagaan. Kami, apat na. Apat na ako namin. Hallelujah. Okay, pangatlo. The promise of His presence. Sabi niya, that where I am, there you will be also. Presence meaning His protection. Pagkasama natin ng Diyos, nandiyan ang protection ng Diyos. Pagkasama natin ng Diyos, nandiyan ang kanyang provision. When God guides, He also provides. Sabi niya, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. And God will never withhold any good thing to His children. Sino tayo? We are the children of the Most High God. Yes. Kaya po, awanda lang. Di kayo madanagan. God will provide. Amen. Hallelujah. Di kayo madanagan. God will provide. Yeah, don't worry. Walang danan. Ito yung manugang ko. Nanganak siya. Ito po, ang bill niya noong una sa OB, 5,000. Binayaran namin ng cash. Nahap yung kanang hospital, akala namin okay na, nagkaroon na siya ng uhit. Suddenly, dumating yung kanyang bills, 8,100. Ito yung aming pinoproblema ngayon. Pero sabi ko, anyway, wala kami dana. God will provide. Amen. Marunong ang Diyos. Mayaman ang Diyos. Kayang ibigay lahat. Kayang lahat. Amen. Nung malay nyo, baka kayo gamitin ng Diyos para sa akin. Sa Vancouver, maraming kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Yan po, magtulungan. This is the essence of Christianity. To help one another. To pray for one another. To strengthen one another. This is the essence of Christianity. Sabi niya, Psalm 23 verse 4, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Shadow only. The shadow of the dog cannot hurt you. Shadow lang yun eh. The shadow of a person cannot hurt you. Shadow lang yun eh. Ito, shadow of death. So, we fear no evil. Shadows lang yun. That's right. So, huwag kayong matakot. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the fire scorch you. Ito pinanasan ng Israelites. Narasan din natin. Ilang beses ako muntik na disgrasya. Muntik lang. Okay. Hindi ko yung sa camera eh. Nagdudus na lang pala na lang. Hello? Hello, kumusta rin yan? No? Ano yan? Maraming beses akong muntik na disgrasya. Pero thank God, muntik lang. Hindi nagkaroon na katuparan. Sa car accident sana. Pero ang Diyos marunong. Thank you, God. Hindi niya alam niyo po ba nung masunog yung Manor Hotel doon po sa Manila? Dapat kasama ko doon. Niyaya ako ng mag-asawang pastor. Sabi ko, pastor ka, kukulong ang pera ko. Hindi, irelepan niyo po masahe natin. Sabi ko, hindi ako available. Yung lahat ng latecomers nakasama doon. Hindi naman sila nasunog, kundi they died of suffocation. Ang dami nila. Ang dami nila. Kaya sabi ko, Lord, meron ka pang focus sa aking buhay. Hindi ako nakasama doon. Kaya salamat po sa Diyos.
Biro mo kung nangyari yun, hindi na saan tayo nakikita. Hindi na ako nakapunta dito sa ano. Pero thank God. May purpose po, may purpose pa ang Diyos sa akin. Sa'yo, kukunin ka na yan. Pero hanggang may komisyon, hanggang may plano ka, hindi kanya kukunin. Si Mayan pa rin. May plano pa ang Diyos sa kanya. Sinuportan niya yung isang Bible school student namin doon. Pastor na, nag-graduate kahapon, pastor na yun. Sinuportan niya. Kaya, when God bless you financially, don't raise your standard of living, but raise the standard of your giving. Gawin mo lang $50. Amen. Dati kasi, yung mama niya, nag-iba din na kanya ng lifetime. Dati nakatira sa apartment, lumipat sa kondo. Dati ang kanyang sasakit at anak. Pati ito, ano yun, no? Magalit na yata. Ako, pinatipigyan na yata ako. Masyadong malakas po anointing. Nakita nyo? Ano, sa kakarag-karag ba? Yung nakarag-karag. Sa akin nga. Doon yung mo ba sa Ilocos? Nung lahat ng pastor meron ng cellphone. Ako na lang yata ang walang cellphone na. Sabi ko, Lord, ayoko na makipag-meeting. Uso pa nun yung Alcatel, 3210, yung andong yung mauso noon. Naku, hindi ko makaselfone. Sabi ko, ayoko na umatin. Noong obsolete na po yung Alcatel, nagka-cellphone ako, Alcatel. Yung parang safeguard, na mayroon pang antena na ganyan. Alcatel yung parang safeguard. Totoo pa ako noon. Pero obsolete na yung Alcatel. Hindi na uso. Nakakaya na ilabas niya eh. Luma na eh. Pagka nawala ko yung cellphone mo Alcatel, ihagis pa sa'yo, pabalik eh, pag nakalimutan mo. Pero salamat sa Diyos. Naging maayos na rin. Wala akong sasakyan sa Pilipinas. Nakikisakay lang ako. Pag ako po nagkabang sa sasakyan, doon ako sa kalsada. Sabi ko, sino kaya magpapara sa akin? Minsan may mga nakapotse, pinaparanda naman ko. Sabi ko, salamat sa Diyos. Minsan dumadaan yung police car, pinapara ko, pinasakayan ko. Kaya sabi ko, yan maganda, gusto kong magiging pasaheros lang. Ayaw kong maging driver. Pero salamat po sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Hindi tayo pinagaya. Amen. Alam niyo po yung nangyari sa 3 Hebrew children, di ba? Nandiyan ang protection ng Diyos. Maging si Daniel sa Lions Den. Amen. Yung 3 Hebrew children, pinaglaban nila kanilang pananampalataya, na-promote pa sila. Nagkaroon pa ng decree na wala sinumang pwedeng magsalita laban sa kanilang Diyos. Amen. Ipinaglaban nila. At paghuli po, nakikita ko yung mukha nyo, tumatawa kayo, pero mang tawa na po yun. Nadidesign ko po. Nadidesign. As sabi ni Jesus, I will come again. A promise of His return. As sabi ni General Douglas MacArthur, I shall return. Yung shall, uncertain, walang kasiguraduhan. Although sinabi niya, nagkaroon ng hope ang mga Pilipinos. I shall return. As sabi ni Jesus, I will come again. Sigurado yan. Kanya lang, hindi natin alam kung kailan yan. As sabi niya, I will come at a time that you will not be expecting. So we need to be watchful. We need to be ready. The question is, are you ready now, mga kapatid? Hanggang na ba kayo? Hanggang na ba kayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? It's our blessed hope. Ang sabi sa Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven. Ang sabi niya sa Titus 2:13, looking for that blessed and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. That's what we are looking for. Ang sabi sa Revelation 22, verse 12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Ready na po ba kayo? Meron kaming pero uwi kami ng December, doon kami magpapasko. Yung dalawang kapatid ko at saka yung aking bayaw.
which I have not seen them for 30 years. Wow. Magkakaroon kami ng rain. Excited na ako. Nag-rain din ako. Iba kasi yung naghanda na kasi naghahanda pa lang. Sinahabala nga naghanda na kasi may ticket na. Hindi na pwedeng, ano yan, hindi na pwedeng, hindi tuloy, may ticket na sila. Ako naghahanda na, excited na ako, nag-ipon ako ng pamasahe. So lahat ng binibigay sa akin na pera, pastora, meron akong yung lata ng biskwit, ay alkansya. Binigay ko na doon. Sinigurado ko na hindi pwedeng dukutin ng misis ko. Kasi pag may gusto na sa Pilipinas, meron akong alkansya na nabubuksan. Sabi, pati pinapupuno yung pala araw binabawasan ng biskwit. Ako din ng Pepsi. Sabi ko, Pepsi is life. Nagpapawasan. Sabi ko, pati dinanatag na. Sorry, daddy. Sabi niya, pinanggili ko ng Pepsi. Ngayon, sinigurado, lagyan ko ng Scotch tape. Hindi nila pwedeng buksan na. Kaya, lahat ng binibigay sa akin na pera, diretso doon. Diretso doon. At salamat sa Diyos, malapit akong mapuno. Kaya sinabi ngayon, sabi ng kapatid ko, Kuya, hindi tayo matutuloy sa design. Sabi ko, bakit? Magpapa-opera daw siya ng anker, masakit, at saka meron siyang arthritis. Hindi kami matutuloy. Sabi ko, ba't naman? Hindi ba? Anyway, inantay ko yung pagdating ni Kristo. Amen? Dalawa po yung ating inantay. Ang inantay natin yung ikaw ay tawagin ng pupunta doon. Pangalawa yung ikaw ay sunduin. Which do you prefer? Yung tawagin ka na o ikay sunduin ni Jesus? I prefer yung ako'y susunduin. Sapagkat tayo pong lahat, sabay-sabay. There will be a great reunion. Sabay-sabay tayo, parang magnet. Bababa si Kristo sa air. Itatas tayo lang. Hallelujah. The law of gravity will be broken. Ano yung law of gravity? The law of gravity, anything na babalik. Pagdating ko sa rapture, the law of gravity will be broken. We will fly united. Sabay-sabay tayo from all walks of life, from every part of this world. So, sundayin tayo ni Kristo, sabay-sabay tayo. Ito po yung pag-asa natin. Pag-asa natin na tayo kunin, sunduin ni Kristo. Are you ready now? Handa na po ba kayo? Tingnan po natin na tayo po talagang handa. At alam niyo po yung mangyari sa pastor, sa rapture pastora? Parang narasa ko si there will be a trumpet. A trumpet will sound. Alam niyo po, minsan doon sa amin, madaling araw siguro mga 3 o'clock. Abay, may nagtutumpeta doon sa aming barangay road. Tutumpeta na ganyan. Bibigla ko nagising. Yun ang umisip ko, baka nawala na. Nagyan pa naman siya. Hanggang pa. Tapos, trumpeta. Yun na doon sa aming barangay road. Hanggang sa palayo. Tapos, nung magising ako, nung gising ng mga anak ko, narinig yun ba yung trumpeta? Oo, narinig namin. Yung pala, pista namin noon sa Santa, ay meron pong orkestra. Ewan ko bakit napagtripan na doon sa aming, tapat na aming barangay, doon pa siya na nagtumpeta. Parang ipaninig sa akin, na pagdating ng rapture, whether literally ikaw itulog, magigising ka. Yeah. Literally kung ikay patay, gigisingin ka ng Diyos. Yes. So the rapture, it will be grand reunion, it will be glorious. But to the unbelievers, mabibigla na lang sila. Ba't nawala ang mga Kristiyano? Ba't nawala ang mga anak ng Diyos? Magugulat na lang sila. Yes. Pero tayo, it will be a time of great reunion. Salamat sa Diyos. Ito po yung pangako ng Diyos na apat. Promise of peace, a promise of a perfect place, a promise of His presence, and a promise of His return. He's coming back. He's coming back. That's for sure. Yes. Siya yung muling babalik. Yes. Maghanda tayo sapagkat sa oras at panahon na hindi natin in-expect, dadating ang Panginoon. Hallelujah. Shall we all rise? Hallelujah. Glory to your name, glory to your name, O God. Salamat, dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Napakabuti mo, Diyos. Magkaroon na ngayon yun, O God, sa pagdating